Ang kursong ito, gaya ng madaming kurso natin sa pamumuno, ay gumagamit ng paraan ng pag-aaral na ang tinatawag ay case in point. O kung sa Tagalog, aaralin natin, iintindihin natin yung sarili natin pinagdadaanan. No? Kung maalala ninyo kung paano kayo natuto sumakay ng bisikleta, magmaneho ng bisikleta, malamang hindi nyo yun inaral sa classroom, di ba? Wala naman lecture sa classroom yung teacher natin para turuan tayo kung paano sumakay ng bisikleta, kundi kasama natin yung mga kaibigan, isinakay na tayo doon sa bisikleta, tapos natuto na lang tayo. No? Maaring sa simula, umaangkas pa lang tayo. No? Tapos pag medyo nakuha na natin ng konti, sasakay na tayo, tapos tutulak tayo ng mga kaibigan natin, tapos yun na yun, bahala na tayong maghanap ng balanse, intindihin kung paano lumiko at pumreno, no? At malamang nadapa-dapa tayo, nahulog tayo, tapos kailangan tumayo uli at sumakay uli. No? Yung pag-aaral ng pamumuno, ganun rin yung paraan natin, no? Kasi ang pamumuno ay madalas nangangapa tayo, no? Sa mga mas mahirap na problema ng pamumuno ay madalas walang malinaw na solusyon at kakapain natin yun, no? Kaya yung sistema natin ng pag-aaral ay ganito, no? Yung aaralin natin yung pinagdadaanan natin. Yung paraan nito, tuturuan kayo, i-encourage kayo na gamitin ang leadership techniques na natutunan ninyo sa pamilya, sa team ninyo, sa opisina o sa project ninyo. Posibleng sa mas malawak na samahan ninyo, no? So yung pamumuno ninyo, i-challenge kayo para yung pamumuno nyo ay hindi lang pababa doon sa mga sinusupervise natin, no? Kundi paakyat rin, no? Paano natin impluwensyahan yung mga mas mataas sa atin, yung manager natin, yung board members natin, no? Tapos paano rin natin maimpluwensyahan yung mga sa kabilang opisina, no? At maaring gamitin rin natin tong techniques na ito para maimpluwensyahan yung mga labas sa ating mga organisasyon, no? So itong uri ng pamumuno ay napakalakas, pero kailangan maintindihan kung paano ito gamitin, no? So maaring habang ginagawa, so itong mga kurso natin sa pamumuno gumagamit OJT, on the job training, no? Learn by doing. Aasahan namin kayong gamitin ninyo itong mga techniques na ito sa inyong pamilya, sa inyong team, sa inyong opisina, at masasanay kayong nangangapa, no? At mahalagang bahagi yon sa inyong pag-aral ng leadership, kasi yung pakiramdam na gano'n, no? Yung pakiramdam na sinusugod ninyo yung problema kahit na hindi ganoon kalinaw yung solusyon. Madalas sa mga mahirap na problema, ganoon talaga yung pakiramdam. Sa ating mga magulang, alam natin itong pakiramdam na to, no? Habang pinapalaki natin yung mga anak natin, hindi natin palaging sigurado kung tama yung ginagawa natin, pero sinusubukan natin intindihin, aralin kung paano nga yung mga paraan, kung paano ma-impluwensyahan yung mga anak natin, no? Mula sa maliit pa na mahirap ang makaintindi ng instructions natin, no? Pag aabot hanggang sa pagiging teenager nila, no? Nagiging mas resistant na sila sa authority natin, at mahalagang patuloy natin iniintindi kung paano maimpluwensyahan yung mga kapamilya natin at sa yung organisasyon natin. Okay? So itong case in point method natin, o yung pag-aral sa ating pinagdadaanan sa pamumuno, ay madalas yun, no, nangangamba tayo, hindi tayo sigurado,
pero gano'n talaga 'yon. So masanay na tayo dito 'no, kasi, 'pag nasanay tayo dito, hindi masyadong nakakataranta na yung pangangambang ganito 'no. At habang umaakyat tayo bilang leader, pabigat ng pabigat at nagiging mas, komplikado yung mga suliranin na kailangan natin sugurin. Kaya mahalaga na ano 'no, na nasasanay tayo dito sa, ah, pakiramdam na medyo ano 'no, nangangamba o nag-aalinlangan dahil hindi tayo sigurado 'no. Gano'n talaga 'yun, yung mga mahirap na problema, hindi tumpak, hindi eksakto yung mga solusyon at kailangan natin ng mga pinuno, ng mga leader na kayang tahakin yung gano'ng uri ng problema. Okay, so sana mag-enjoy kayo dito sa kurso natin at, nagagalak kami na kasama namin kayo. Salamat.